ng Iglesia ni Cristo. At alam din po natin kung ano si Katunying. Siya po ay diehard DDS po yan. Pero mga kababayan, nakakagulat po ang mga pangyayari. Na ako po'y biglang, sabi ko, wow, totoo na ba yan, Katunying? Ha? Totoo na ba yan? Kasi mga kababayan, ito po, si Katunying, parang 50-50 gising, 50-50 hindi. Ako hindi naman ako basta-bastang maniwala, mga kababayan eh. Pero nung napanood ko itong video ni Katunying na may advice si Katunying sa kapwa niya DDS na ang sabi ni Katunying, mga kababayan, ito po. Panoorin nyo at pakinggan nyo po. Ito, wait lang ha, mga kababayan. Bigyan natin ng volume. Bigyan natin ng... ba natin si DP Sara? Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Alam mo, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kubo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay DP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan eh, baka naman... 460 names na tumatanggap ng confidential fund mula kay Sara. Ayon kay Katunying, huwag maging panatiko kahit mahal na mahal ng DDS si Inday Sara, dapat malaman ang katotohanan ng taong bayan saan ba talaga napunta ang confidential fund ni Sara. 406 fake names ang tumanggap pera mula sa confidential fund ni Sara. Ito pa. Tinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Sabi ni Katunying, bakit nag-submit ang Office of the Vice President ng acknowledgement receipt kung lukuhan lang pala or peking mga pangalan yun kasi hindi pwedeng ibulgar ang mga pangalan ng mga tumatanggap. Tumanggap. Yung mga tumanggap. Di ba? Mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, kung lukuhan lang pala yun or peke pala yung mga pangalan nung tumanggap na 406 na alias meron pang ang Fiona, merong Mary Grace Piatos, bakit nagpasa ang Office of the Vice President ng acknowledgement receipt? Ibig sabihin ng acknowledgement receipt, totoo yun. Totoong tao, may katawan, hindi espiritu. Ibig sabihin ng acknowledgement receipt. So ngayon, once na magpasa ka ng acknowledgement receipt or original receipt, ibig sabihin, totoo yung may tumanggap. Pero bakit sabi nila na hindi pwedeng ilagay ang totoong pangalan for the safety sa mga nakakatanggap? So dapat hindi ka nagpasa ng acknowledgement. Kung peke lang din pala, yung mga pangalan or lukuhan lang din pala, ang isulat mo doon or Espiritu Santo di Amin. Padre Dumaso, ano ba yun? Padre Sibilia, Crispin at Basilio, anak ni Sisa. Amen. So bakit kayo magpasa ng acknowledgement receipt kung lukuhan lang din naman pala? Sabi ni Katunying. Ito pa. Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. So what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na natin mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Tapos ngayon, nakikita natin, dahil nilabas ng COA yung report nito, na ang confidential and intelligence, oo, kahit love pa natin si DP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Alam mo, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kubo ba tayo? Magsasawalang. Katulad dito kay DP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Diba? Narinig nyo, sabi ni Katunying. Nasabi ko sa inyo, alam ko diehard DDS yan si Katunying. Pero hindi ko lang din alam kung 50-50 din yan. Siyempre,
Basta ako, sa totoo lang mga kababayan, mismo si Katunying na, mga DDS pakinggan nyo si Katunying. Alam ko na si Katunying, ay DDS talaga yan. Kahit sabihin nating 50-50, pero mas pabor kay Sara yan. Pero mismo si Katunying na nagsabi, hindi porket mahal na mahal nyo si Sara, ay hayaan nyo na lang na gumawa siya ng hindi tama. Mali is mali, tama is tama. Hindi porket minamahal ninyo kasi bobo nga kayo mga DDS, di ba? Hindi porket bobo kayo at minahal ninyo si Sara, ay kahit pinatay na ni Sara harap-harapan sa inyo at nakita nyo, witness yung dalawa ninyong mata, ay okay lang. Nakita mo na mismo si Sara bumarel. Live! Bang! 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 Nasaan ang sheriff? Nasaan ang sheriff? Bang! 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 Sasabihin ninyo, okay lang. Example ko sa inyo, mga kababayan, katulad nung sheriff. Yung sheriff na hinanap niya nung mayor pa siya sa Davao. I-rewind natin. Tama ba ang ginawa ni Sara doon o mali? Para sa akin, mali po yun. Paki-comment mga kababayan. Tama ba na bugbugin ni Sara at black-ayan niya ang sheriff? Tama o mali? Press 1 kung tama, press 2 kung hindi. Di ba? Press 1 kung tama, press 2 kung hindi. Yeah? Sige, press. Pag marami yung 2, ibig sabihin tama kayo. Yeah? Pag marami yung 1, ibig sabihin mali nga siya. Bakit? Ganito po, explain ko sa inyo. Ganito. Yung sheriff po, sumunod lamang siya sa utos ng Korte Suprema na i-demolish yung mga nakatira doon sa squatter na yon, kasi hindi po yon lupa ng mga tinirikan ng mga naturang squatter. Kaya po mga kababayan, once na magbaba ang Korte Suprema ng ultimatum or notice na palayasin na sila doon kasi gamitin na ng may-ari yung lupa at hindi pa sila umalis, may possibility na bubumbahin sila doon, raransakin sila doon at tatanggalin sila doon, bubuldusin sila. Anong ginawa ni Sara? Nasaan ang sheriff? Binubugbog niya. Ngayon, bakit yung sheriff ang bugbugin ni Sara na ang sheriff ay sumunod lamang sa utos ng Korte Suprema kung ano ang nakasaad na tama? Ngayon mga DDS, tanungin ko kayo. Tama ba ang ginawa ni Sara na bugbugin niya ang sheriff? Na sumunod lang naman ang sheriff sa kanyang trabaho? Di ba? Yun ang tanong mga kababayan. So, doon sa sabi ni Katunying, alam daw ni Katunying na mahal ninyo si Sara. Pero kahit ba nakita ninyo na mali na ang ginawa niya, okay lang? Nakita mo, example, binaril ni Sara ako, harap-harapan ng mga DDS. Sasabihin ba ninyo, okay lang na barilin mo yan? For what? Dahil ba na-real talk siya? Dahil ba tama ang sinasabi ko at nasaktan siya? Parang mali naman po siguro. Di ba? Iyon ang totoo, mga kababayan. Bakit mo paghimuntukan ng sama ng loob ang sheriff, kasi tinawagan daw niya ang sheriff na wag munang i-demolish, kausapin daw muna. Kung hindi tutupad ang sheriff at hindi niya gawin ang trabaho niya, yung sheriff naman ang mawala ng trabaho, pero si Sara na makikiusap sa sheriff, mananatiling mayor. Pero yung sheriff, mananatiling inutil sa pamilya niya kung tinanggal siya ngayon sa kanyang trabaho at hindi niya sinunod ang utos ng Korte Suprema na palayasin yung mga squatter. Yeah? Biyahe ni Koy, maraming salamat po sa pagbisita sa ating live. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, based sa sabi ni Katunying, mga kababayan, na hindi porket mahal na mahal nyo si Buday, ay kahit gumawa ng mali si Buday, ay palalagpasin nyo lang. Diba? Hahayaan nyo lang. Kasi para sa inyo tama. Ano bang sabi ni Katunying? Hindi porket mahal na mahal natin siya, ay kahit mali na,
Hayaan lang natin, hindi pwede yung ganun. Mali is mali, tama is tama. Di ba, puti pa si Katunying, kahit sabihin mong 50-50 yan. Pero believe din ako kay Katunying, no? Makasara pero binaboy ni Maharlika. Diba? O, ito. Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. Mm. So, what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na natin mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love po yan may problema na po tayo, mga kababayan. Tapos ngayon, makikita natin, dahil nilabas ng COA yung report nito, na ang confidential and intelligence, oo, kahit love pa natin si BP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Oo, kahit ako, makitaan ko si PBBM na binugbog niya si F. Elisa, hindi pwede yun. Bakit? Babae yan eh. At bakit kung saka iedad kayo ng ganyan, saka kayo magbugbugan? Niya? Mali yan! Mali! Niya? Sabi ni Ate Guy, mali! Niya? Kung makita ni PBBM, makita natin ngayon si PBBM, hawak-hawak si First Lady Lisa sa kanyang kamay, puro black eye ang mata. Sa tingin mo matatawa ka? Siyempre sabihin mo, bakit ganun mata ni F. Elisa? Bakit puro black eye? Kung hindi ba sila tatanda, hindi sila magbugbugan? Siyempre magre-react ka, hindi yan tama, mali! Kung kay Sara, nakita mo ngayon, 125 million, naubos in just 11 days. Sasabihin mo, okay lang yan. Bakit? Natural lang naman sa mga gobyerno yan, kurakot kasi. Ang gobyerno, ang politiko, tatakbo muna bago magnakaw. Ang magnanakaw, magnakaw muna bago tumakbo. Di ba magkaiba? Mali! Niya? Buti pa si Katunying, nagising sa katotohanan. Yeah? Patrick Lopez, ayan, may love shout out po kay Sir Javier. Ayan, and kay Eduardo Bumanlag, may love shout out. Sungay sa Ilocano ang Sara. Hindi ba? So yun lang mga kababayan, yung ating topic patungkol dyan kay Katunying. May nag-comment. Sabi ni Romeo Losada, Kent, bati mo po kami. SG Lusada Romeo at SG Lusada Jose, SG Primavera Jetro, salamat po from Bicol. Ano ba ito? Sergeant? Sergeant po ba ito si Romeo Lusada ng Bicol? Oy, may galap shoutout. Thank you so much Meron kayong napakagaling dyan na mayor na si Mama Leni Robredo, no? Buti pa kayo. Yeah, may ganyan. Dito sa amin wala kang masahan. Baha na lahat-lahat. Gusto nyo makita sa harapan namin kung gaano kalalim ang baha. Kapag magpakilala sila, buong Davao malinis. Magaling si Dunini sa Davao. Binaha kami ngayon. Walang nangyari. Noon pa, maliit pa lang ako, baha na yan. Matanda na ako, baha pa rin. Hindi nyo ba pwedeng palitan yan? Alam nga naman ang baha ang mag-adjust sa Davao. Siyempre, yung namumuno sa Davao ang mag-adjust, hindi ang baha. Hindi Diyos mio Marimar. Ito, sunod mga kababayan, speaking of baha. Dito tayo.